Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Galing po, ang ibig sabihin po na maraming pera, galing po yan sa mga illegal na gawain. Yan po yun. No? Tapos, lilinisin, yan kaya money laundering. O may money laundering na ngayon na tinatawag. Paano magiging illegal yung yaman na yan? Di ba? O, ngayon, may investigasyon sinasabi naman dito, o nililinis yung maruming pera. Yung galing sa illegal, lilinisin, magiging legal na ngayon. Bakit si Rudy Duterte? Di ba? Yan yun eh. Dalawa yung teorya ko rito. No? Una kasi, pinunteriya naman talaga nila si Rudy Duterte. Magagalit na naman kayo pag nakakalimutan ko yung pangalan na Tatay Digong o Pangulong Duterte. Huwag po kayo magalit. Natural lang po sa kwentuhan na minsan Duterte lang o Digong lang. Pero hindi ko po sila binabastos. Okay. Halimbawa po si Digong. Tinitrigger ko lang kayo. Halimbawa po, inuugnay na nila ngayon. Kaya siya administrator niyan, malamang. May ugnayan yung na paglaki ng pera ng KOJC, may ugnayan yan sa pagiging politiko ni Pangulong Duterte. Anak ng tinapay. Alam nyo, yung mga tsorya nyo, pambobo eh. Hindi pa ako si Duterte si Badong pa lang ako. Basang-basa ko na kayo eh. Ang mangyayari niyan, iimbestigahan nila ngayon si Duterte. Ang sasabihin bigla nitong mga to, magtatagpo-tagpo yan eh, lahat ng bintang eh. Magtatagpo-tagpo yan. No? Una, may sinasabi rin sila. May kasunduan si Duterte tsaka yung China. Hindi man nila ma-prove na nagnakaw si Tatay Digong sa pera ng taong bayan kasi mahirap pong i-prove yung wala. Kita nyo po sari-sari po ang akusasyon nila kay Tatay Digong. Mamamatay tao, demonyo, di ba? Demonyo, santanas, lahat, digongyo nga eh. Di ba? Yan yung mga ano nila, yung mga talagang talamak sa kasamaan. Pero never po tayong nakarinig na si Duterte ay nagkamal ng salapi. Wala po silang bintang. In general, parang sinasabi lang, laganap ang korupsyon. Pero never po nila sinabi na nagpayaman. Wala po sila eh. Nikatiting. No? Sa 6 na taon ni Pangulong Duterte, kaya po ako bilib na bilib sa mama eh. Inakusahan kung ano-ano. Pero never yung pag-akusa sa kanya nagpayaman ng pera. Until ngayon. Magpaliwanag daw si Duterte. Kayo ang may malikot ng isip. Kayo magpaliwanag kung bakit nyo idinadawit si Duterte. Tigilan nyo na kami. Nagawa nyo na yan sa 125 million ni Sara Duterte. Ano natuklasan? Bakit kayo nagsitahimik sa 125? Lahat ng mga politiko, pati si Rizal Ontiveros at saka yung Makabayan Black, ibalik natin sa kanila. Tanong nyo, bakit kayo nanahimik sa 125? Ano ba yung sinasabi nyo nun? COA audit yan. I-audit yung 125 million. Lumabas na po ang COA audit. Bakit kayo tahimik nung lumabas na yung COA audit? Kasi wala sa COA audit na anomalya sa 125 pesos. May nagbalita ba niyan? May nagbalita ba sa mga taga-news? Binuksan pa ba yan ni Franz at saka ni Rizal Ontiveros? Binalita ba nila na walang anomalya sa 125 million? Wala, hindi na. Yan po sila eh. Ganyan po sila magtrabaho eh. Pero natatandaan natin yan. Yung binibintang nyo, walang basehan. Sabi nyo, i-audit yan, i-audit. Kala nyo, nakakalimot kami. Hindi namin kakalimutan yan lahat. Hindi kami, lahat ng mga akusasyon nyo ngayon. Yung 52, magkano ba yung kay Pulong? Asa na yan?
May COA audit na niyan. Bakit hindi nyo i-present yung COA audit? Wala naman eh. Pag sinita mo nga yung mga, wala naman kami sinabi ninakaw ni Pulong. Ang sinabi lang namin may budget. Pero yung paraan ninyo ng pagpe-present, parang kriminal ang mga 51 billion. Ako pala nang 51 billion. Parang kriminal yung mga Duterte. Inuulit-ulit lang nila. Ngayon, anong ulit-ulitin nila? Bakit ginawa si Duterte na administrator? Bakit siya ginawa? Bakit ang yaman-yaman na KOJC? At administrator si Duterte? O, ano ang termino ni Risa? Magkasabwat sila. Magkasabwat? Bakit magkasabwat? Magkasabwat? Bakit? Meron bang krimen? Wala. Wala silang binibintang na krimen. Ang sinasabi nila, ang daming kayamanan ng KOJC at administrador si Digong. Pucha, magwawala. Talaga, anomalya. Hindi nyo na kami mautuli. Hindi nyo na mauuto yung taong bayan. Magbintang kayo at kayo magpaliwanag. Ilang beses na ginawa ni Tulfo yan sa Senado. Kurap ka. Kurap kayo. Ipaliwanag nyo kung bakit hindi kayo kurap. Hindi po ubra yan. Matalino po si Pangulong Duterte. Pinagpapaliwanag nila si Duterte. Bakit daw siya ginawa? Teka po muna. Yung bang Henry C., yung po bang may-ari ng SM, pinagpapaliwanag nyo kung bakit yung mga manager nila kinuha ng manager? No? Yung bang mga Ayala, pinagpapaliwanag nyo kung bakit yan ang kinuha nilang manager? Wala kayong pakialam. Ha? Legal ba? Illegal ba yung pagkakatalaga kay Duterte? Hindi. Illegal naman pala eh. Bakit nyo inaangalan? Kasi nga ang punteriya nila, si Duterte talaga. No? Pinasama nila si Kibuloy. Di ba? Para pati yung pera ng KOJC, Kingdom, kung masama yan, pwede nilang kumpiskahin, di ba? Naunahan sila ni Tatay Digong. Hindi nila ngayon makumpis. Bintang na lang kay Digong. Kasabwat ka kasi dyan. Utot nyo. Patunayan yung makasabwat. Uy, may nagpa-star. Thank you very much kay Lloyda Monteflor. May mga nagpapa-star, 100 star. Kala ko 100 yung nanonood. Yung pala 100 star. Thank you very much, Madam. Madam Lloyda Monteflor na nagpa-star. Bakit si Digong magpapaliwanag? Kayo magpaliwanag. Kayo nang bibintang na may ugnayan eh. Hindi nyo nga masabi na may nakawan na naganap eh. Yari na kayo sa KOJC, sa mga taga-Kingdom. Hindi na po papayag. Pati pera nila sasabihin nyo, nakaw. Pati pera nila sasabihin nyo, galing sa masama. Ang alam ko yung pera nila galing yan sa mga miyembro eh. Di ba? Galing po yan sa mga miyembro. Ganun po sila katiwala. Bakit yung Katoliko, mayaman din naman tayo ah. Wala nga lang tayong nakikitang mga pinatatayo. Kasi diretso sa Papa sa Roma. Hindi nyo kino-question. Pinayayaman natin yung Papa sa Roma. Buti pa nga yung iglesia, nakikita nyo, merong ng Philippine Arena. Merong malaking central. Yung KOJC, meron silang Glory Mountain. Meron silang Kingdom. Bakit gulat na gulat kayo? Yung mga abuloy po sa simbahan, wala pong tax yan. Gulat na gulat kayo yung mayayaman yung simbahan. Hindi po ang Kingdom ang pinakamayaman na simbahan. Kung naghahanap po kayo ng pinakamayaman na simbahan, supposedly, dapat yung Katoliko dahil tayo pinakamarami. Pero hindi po tayong pinakamayaman sa Pilipinas dahil direkta sa Roma. yung Papa sa Roma mayaman. Ako naniniwala ko eh. Kita mo nyo, yung gustong paimbestigahan ni Franz. Ito halo-halo na. Gusto niyang paimbestigahan yung pati yung mga nakaraan na kasunduan daw ng China na gustong ipatanggal yung barko, si Duterte na raw yun. Antindi ni Franz eh. May sarili ring mga investigative journalism. Patunayan nyo. Kasi
kabaliktaran yung ano eh. Sinusuplayan natin yan eh. Kung gusto ni Duterte yan, na patanggal yung ayungin na yan, eh di, sa tingin nyo ba may makakapigil kay Duterte sa mga kagustuhan ni Duterte nung siya ay presidente? Kayo naman, no? Hindi naman po yan si BBM. Pag sinabi po ni Duterte, PI kayo, tigilan nyo yung paglalaglag ng bala. Kinabukasan, wala na po naglalaglag ng bala. Pag sinabi po ni Pangulong Duterte, tigilan nyo yung dodroga. Papatayin ko kayo. O, yun. Tapos, no? Usap. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.